Nagtibay ng COMELEC Bank ang desisyon na si Benny Abante ang opisyal na nahalal bilang kinatawan ng ika-6 na distrito sa Maynila. Ito ay matapos ibasura ang mosyon ni Joey Uy na humihiling na baliktarin ang desisyon tungkol sa kanyang Certificate of Candidacy. Ayon sa COMELEC, si Uy ay naturalized at hindi natural-born Filipino, kaya hindi kwalipikadong tumakbo bilang kongresista. Pero kahapon, hiniling ni Uy sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order sa naging utos ng COMELEC. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sa mga kababayan natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Chairman Garcia, iniakyat na po ni Joey Uy sa Korte Suprema yung disqualification case sa kanya. Ibig sabihin po ba ay hindi pa rin maaaring iproklama si Abante bilang kinatawan ng ika-6 na distrito po ng Maynila? Cheryl, sa amin po kasi sa amin pong rules na sinusunod, ang desisyon po ng COMELEC sa mga ganitong klaseng kaso ay nagiging pinal at executory 5 araw pagkatapos itong mailabas. Maliban na lamang kung sa 5 araw na yan, yung hindi po pinalad sa aming naging desisyon ay pumunta sa Korte Suprema at humingi at nakakuha ng restraining order. So kung sakasakali po, ito po yung maipapatupad o ma-execute at magiging final kung hindi po makakakuha ng restraining order yung naturang personalidad. So hanggang kailan po? 5 days? 5 days po. So kung hindi po tayo nagkakamali dahil yan ay na-issue nung isang araw, kahapon. So more or less po yan ay magiging final by actually po technically Sabado. Pero since ang Sabado po, Ma'am Cheryl, ay walang opisina. So Monday po, pwede po yung maipatupad ng komisyon. So may pagkakataon pa, sakali man na maglabas po ng desisyon ng Korte Suprema. Pero sa inyo pong pananaw, malakas ba yung posibilidad na hindi rin siya katigan po ng Korte Suprema dahil nga sa issue ng kanyang citizenship? He is not natural born, kundi ay naturalized. Yun po ang inyo pong argumento, hindi po ba, Chairman? Opo, Ma'am Cheryl, alam niyo po maganda po yung issue na ito. Bagamat maaari merong hindi pinalad at maaari pong matanggal o maaari makaupo, ang importante po dito, legal issue po ito sapagkat ito po yung pagkakataon na mas maging malalim ang ating pangunawa, yung mga kababayan natin at kahit itong mga partido tungkol sa issue ng citizenship na dapat pala ang ginagamit kung anong saligang batas ang panahon ng ikaw ay pinanganak. At the same time, yung pag-appreciate lalo na po yung mga magulang natin o yung mga lolo't lola po natin. Kung kaya naman po gusto lang namin ma-emphasize din dito, Ma'am Cheryl, itong klaseng ganitong kaso, dito namin masasabi na hindi po namin pwedeng i-decline yung pagpa-file ng candidacy ng isang tao dahil lang siya'y mukhang Chinese o mukhang singkit o kaya naman kasing itim ko. Ibig sabihin, mayroong basihan at mga ebidensyang kinakailangan ipresenta and therefore, no choice kami kung hindi tanggapin yung mga COC na mga nagpa-file kahit pa nga maaaring may issue sa kanilang citizenship. Kamakailan po naglabas ang Korte Suprema ng ruling na hindi maaaring ideklarang panalo yung kandidatong pumangalawa sa halalan kung ang kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto ay madidisqualify. Ano ho ba, apektado pa ho ba nito yung kaso ni Uy at Abante sa Maynila? Ang COMELEC po kasi ay kinatigan ng Korte Suprema sa kaso na ito. Nanalo po kami sa Korte Suprema. Kung kaya, hindi po kami magpa-file ng motion for reconsideration. Ang amin po ipa-file, Ma'am Cheryl, ay ang tinatawag na motion for clarification sapagkat meron po kaming gusto sana na mas malawak pa na maunawaan para po sa guidance namin sa mga susunod pang kaso. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Ang sabi po ng Korte Suprema, wala ng second placer rule kapag ka ang kaso ay nadesisyonan pagkatapos ng halalan na nanalo halimbawa si A, pero tinatanggal ang COMELEC halimbawa. Tanong, kung tinatanggal siya ng COMELEC, sinong uupo? Sabi ng Korte Suprema ngayon, walang kaduda-duda succession. Kung sino ang vice mayor, kung sino ang vice governor. Yan po, Ma'am Cheryl, ay kapag ka local position. Pero papaano po kapag ka national position? Katulad halimbawa ng congressman. At nangyari yung pagtatanggal bago mag-assume kahapon ng tanghali. Sino ang pauupuin ng komisyon on election? Ito ba i-apply namin ng second placer ganung walang succession o babakantehan ng posisyon para magkaroon na lang ng special election? Makikiabangan nyo lang po kung ano ang magiging gagawin ng COMELEC sa mga susunod na araw patungkol sa bagay na ito. So hindi pa rin po sigurado na makakaupo or talagang ang hihirangin na kongresista ng 6th District ay si Abante po?
Maaaring hindi po, pero ang nakalagay sa desisyon ng COMELEC and Bank, Ma'am Cheryl, ay siya ang pinapaupo, siya ang pinapaproklama. And therefore, hihintayin lang po natin yung hanggang Lunes na ito ng next week kung ang pagpapatupad ng COMELEC na desisyon ay patungkol doon sa binanggit natin na resolusyon. And this, na-file nyo na po ba yung sinasabi nyong motion for clarification sa Korte Suprema? Kahapon po kausap natin ang opisina ng Solicitor General sapagkat sila pong abogado ng COMELEC at sa linggong ito po ipapile na namin yung clarification kaagad upang baka sakaling masagot kaagad tayo ng kataas-taasang hukuman sa bagay po na yan. Alright. Isa pang issue, yung pagiging mayor-elect ni former President Rodrigo Duterte po, kahit siya ay nakakulong sa ICC. Una nyo na pong sinabi na magiging acting mayor ang nanalong vice mayor na si Baste Duterte. May papel pa po ba ang COMELEC sa mga ganitong kaso pagkatapos ng June 30? After po, Ma'am Cheryl, ng proklamasyon, after po na makapag-oath at pagkatapos mag-assume kahapon, wala na po kaming jurisdiction, maliban na lamang kung yung taong nanalo ay may kinakaharap na kaso sa COMELEC katulad ng cancellation ng candidacy o kaya naman disqualification. Yung nabinggat nyo pong personalidad, wala po siyang pending na kaso sa COMELEC, kung kaya naman po nawala na po kami ng jurisdiction. Lahat na po ng mga pangyayari ngayon, after ng June 30, DILG na po, katulad ng pag-acting capacity ng Vice Mayor o kaya naman later on, kung sakaling gusto na magkaroon ng permanent capacity ng Vice Mayor as Mayor. Yan pong lahat ng yan ay jurisdiction na ngayon at desisyon ng DILG. Sa Marikina naman po, pumunta tayo, pinayagan na ng COMELEC yung proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang kongresista ng unang distrito. Ano po yung naging basihan ng COMELEC and Bank sa pagbawi ng naunang desisyon ng First Division na nagkakansila sa kanyang Certificate of Candidacy? Sinabi po ng mayorya ng mga miyembro ng Commission and Bank na ito pong respondent, si Mr. Teodoro, ay hindi po stranger doon sa mismong lugar. Ang purpose daw po ng residency requirement ay para lang hindi manalo o makaupo ang isang stranger, estranghero sa lugar na hindi alam ang pagkatao ng mga naandyan, karakter, kultura at mga paniniwala ng mga naandyan. Hindi daw po siya stranger sapagkat naging mayor na siya and at the same time naging congressman din ng distrito kung saan siya ngayon tumatakbo. Kung kaya binaliktad ng NBank, ng komisyon, yung una naging desisyon ng division. Kanina lamang po ang COMELEC ay nag-issue rin ang aming clerk of the commission ng tinatawag na entry of judgment and certificate of finality sapagkat yun nga po, katulad ng binanggit ko kanina, 5 araw pagkatapos mailabas ang desisyon, kung walang makukuhang restraining order, ay pwede na pong maipatupad ang desisyon ng COMELEC and Bank. May mga safeguards po ba ang COMELEC para maiwasan yung mga maling interpretasyon sa issue ng residency sa mga susunod na halalan? Sa residency po talagang napakalawak po niyan, Ma'am Cheryl. In fact, ang Korte Suprema nagsasabi, magkaiba ang residency at saka domicile. Ibig sabihin, you may have several residences at the same time. Kasi po, ang nasa isip natin, tirahan. Pero pagka po sa election law, sa pagtakbo, ang pinag-uusapan pong residency, ang tawag nila dyan, domicile. Ang tao ay may dalawang klase na domicile. Pwedeng domicile of origin, saan ka pinanganak, saan ka lumaki, saan ka nag-aral, etc. Yan po ay lagi mong binabalik-balikan. Pero pwede mo yung i-abandon na. Yung tinatawag naman na domicile of choice. Pwede kang pumili ng iba. Halimbawa, nakapagpangasawa ka o kaya lumipat ka na ng tiraan, yun na ngayon ang bagong domicile of choice mo. Pero hindi nangangahulugan na porket mga ilang taong ka nang naandyan sa isang lugar, ay inabando mo na yung domicile of origin. So, yan po, Ma'am Cheryl, hindi kinakailangan ng bahay, hindi kinakailangan may pag-aari ka, kasi otherwise naglalagay tayo ng kwalifikasyon. Malawak po ang pinagkatiwala ng batas pagka po ang pinag-uusapan ay domicile. A person can have several residences at the same time, but a person can only have one domicile. Chairman, balikan ko lamang po na mabilis yung sitwasyon sa 6th District ng Maynila. Definitely disqualified na po, hindi na talaga makakaupo sa pwesto itong si Joey Uy. Pero tama po ba na wala pang kasiguruhan kung kahit na hinirang nyo na po na si Abante, ang nanalong kongresista, ay posible pang mabago ito, depende sa magiging desisyon po ng Korte Suprema?
Tama po kayo dyan, Ma'am Cheryl, and therefore crucial po ito mga susunod na araw sapagkat kung sakasakali dahil nga po dumulog na sa Korte Suprema, may posibilidad na makakuha ng restraining order upang pahintuin ang pagpapatupad ng aming desisyon sapagkat kung wala po nalalabas na restraining order mula sa Korte Suprema, then wala na po makakapigil sa pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC and Bank and therefore makakaupo po yung petitioner na inyo pong nabanggit. Okay, pero kung hindi po siya katigan, pero ang ma-question ay yung hindi pwedeng manalo yung second placer. Yung pong isyong yon. Yun po ay pwede namang matalakay din sa iba pang susunod na kaso. Ibig sabihin, pwede po kasi magkaanak ng kaso na ipafile. Yung una pong kaso kasi ay kung talaga bang Filipino citizen o hindi. Pero pwede magkaroon ng pangalawang kaso kung tama ba na talagang ang pauupuin ng COMELEC ay ang second placer sa isang posisyon na walang succession. Okay. So kahit kung wala pang sagot doon ang COMELEC, doon po sa pangalawang kaso na kung pwede siyang umupo as second placer, since hininang niyo po na siya ang maaaring umupo as nananalong congressman sa 6th District, ay pwede niyang gawin yun habang tumatakbo or habang wala pa pong desisyon ng Korte Suprema? Yes po, pwede po namin ipatupad yung second placer rule sapagkat sinabi rin ng Korte Suprema doon sa latest na desisyon niya na ito po'y applicable sa local position at hindi po binanggit ang national position. Which is, ang congressman po, pagiging congressman ay considered as national position. O Ma'am Cheryl, national position po siya. Alright. Panghuli na lamang po, Chairman, congratulations po dito sa pagkakakuha muli ng unqualified opinion o pinakamataas na audit rating mula sa COA. Paano nyo napapanatili ang maayos na financial management? Una po, Ma'am Cheryl, transparency, and number 2, accountability. Bawat 5 na pinagkakatiwala ng sambayanan, kinakailangan nagagastos din ng tama. Tama po, bilyon ang nakukuha nating pondo, lalo pat magkakaroon ng halalan. Pero hindi nangangulugan na ito ay binawaldas o ginagamit sa kung saan lang. Kinakailangan po nakikita ng mga kababayan natin paano ito ginagastos, na re-report ng tama, and at the same time, kung may natitira, ay naibabalik din po yung mga natitira. Yan lang po ang tanging paraan lang para magkaroon ng tiwala ang sambayanan. Madami pa po kaming dapat gawin. Ito po yung mga pagsisimula pa lang at sana sa bawat susunod na taon, lagi po namin makukuha yung ganyang klaseng rating. Congratulations po ulit. Isa na lamang pahabol na pagkaklaro ko, kung sakali po na natapos yung 5 days, so makakaupo na po si Abante, tapos naglabas po ng desisyon ng TRO ang Korte Suprema. Pwede po ba yun? Posible po? Opo, Ma'am Cheryl, although masyadong presumptuous, pero ganito po. Tatandaan po ng lahat, ang COMELEC ay laging tumatalima, sumusunod sa kung ano man yung pinag-uutos ng Korte Suprema. Lagi po yan, consistent tayo. Kung natatandaan ng lahat, na-TRO kami habang nag-iimprenta ng balota. Pwede sana proceed na noon. Sumunod po kami, tumalima kami. Yung mga dati po na mga komisyon ay dinidefy ang Korte Suprema. Ngayon po, sinusunod natin sapagkat yan po ang tinatawag na rule of law. Marami pong salamat sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia.